Magandang araw sa ating lahat. Ako si Genevieve Arcelon from BZ3 Filipino at ngayon ay ating pag-uusapan naman ang kuro-kurong tudling o ang editorial column. Ito ay isang palagiang babasahin sa pahina ng Pangulong Tudling ay ang kuro-kurong tudling o ang tudling pang-editorial. So, ang tudling pang-editorial o kuro-kurong tudling ay isang regular na bahagi ng isang pahayagan o publikasyon na naglalaman ng opinyon o pananaw ng mga editor o publisher tungkol sa isang particular na issue o paksa. Dito meron tayong iba't ibang uri ng kuro-kurong tudling. Una ay ang tudling pampalaruan o palakasan. Ito yung mga sports column. Ito ay isang regular na bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga balita o update at opinion tungkol sa mga larangan sa palakasan tulad ng basketball, football at iba pa. Ang mga sports na ito ay karaniwang sinusulat ng mga sports writers o mga kilalang personalidad sa larangan ng palakasan o about sports. Pangalawa naman ay yung tudling para sa kapalitang pahayagan o exchange column. So dito naman is yung ito ay section ng pahayagan na kung saan naglalaman ng mga artikulo, balita o mga sulat na ipinadala mula sa ibang mga pahayagan o publikasyon. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabasa na makita ang mga iba't ibang perspective at opinion sa ibang mga publikasyon. Pangatlo is yung tudling panglathalain o features column. Ito rin ay isang uri ng pahayagan o section ng pahayagan na naglalaman ng mga artikulo, profile, at mga kwento tungkol sa mga iba't ibang paksa tulad ng lifestyle, entertainment at kultura. So ang feature column ay karaniwang isinusulat ng mga kilalang manunulat o mga eksperto sa isang particular na larangan. At yung huli ay yung tudling pampanitikan o literary column. Ito ay section ng pahayagan na naglalaman ng mga artikulo o review at mga kwento tungkol sa mga akda ng panitikan tulad ng nobela, tula at mga dula. Ang mga literary column ay karaniwang sinusulat ng mga kilalang manunulat, kritiko o mga eksperto sa larangan ng panitikan. So ngayon dumako naman tayo sa katuturan ng tudling o column. So ang tudling o pitak ay isang palagiang lathalain sa pahayagan na nagtataglay ng palagiang pamagat at kadalasang hindi nagbabago ng lugar sa pahina sa bawat issue. So sinabi doon na palagiang lathalain. So sinasabing ang tudling ay isang regular na bahagi ng pahayagan. Sinasabi doon na isang regular na bahagi ng pahayagan na lumalabas sa bawat issue. Sinabi rin palagiang pamagat. Dito ay sinabing palagiang pamagat kasi halimbawa yung pamagat na ay dito yung pamagat na hindi nagbabago. Example is yung point of order ni Joey Guevara. And sinabi din na hindi nagbabago ng lugar. So dito karaniwang may isang nakatala lugar sa pahina ng pahayagan at hindi nagbabago ng lokasyon sa bawat issue. Isa lamang yung naging lugar ng issue. Katuturan ng kuro-kurong tudling o editorial column, ito ay isang pitak na naglalaman ng kuro-kuro, idea, opinion o paninindigan ng manunudling o columnist, tawag sa tao na manunudling. Sa isang paraang kawili-wili tungkol sa iba't ibang paksa, sariling opinion ng manunudling,
Di tulad ng Pangulong Tudling na opinyon na panindigan ng buong patnugan. Dito sinasabing kuro-kurong tudling o editorial column ay isang uri ng tudling na may mga sumusunod na katangian. Una ay yung naglalaman ng kuro-kuro. Ito ay naglalaman ng mga idea, opinyon o paninindigan ng manunudling o columnist tungkol sa particular na paksa. Pangalawa, sariling opinyon. Ang opinyon ay pinapahayag sa kuro-kurong tudling ay sariling opinyon ng manunudling at hindi kinakailangang sumang-ayon sa opinyon ng buong patnubutan. Meron din siyang iba't ibang paksa na kung saan ito ay maaring tumatalakay sa iba't ibang paksa tulad ng politika, lipunan, kultura at iba pa. Meron din siyang kawili-wiling paraan. Ito ay karaniwang sinusulat sa isang kawili-wiling paraan upang mahikayat ang mga mambabasa na mag-isip at magkaroon ng sariling opinyon patungkol sa iyong sinulat na paksa. So, ang kuro-kurong tudling ay iba sa Pangulong Tudling o editorial na naglalaman ng opinyon o paninindigan sa buong patnubutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa katangian ng kuro-kurong tudling. Ang una ay ang napapanahon o timely. Ibig sabihin, ang paksa ng kuro-kurong tudling ay tungkol sa mga isyong kasalukuyang nangyayari o may kaugnayan sa mga pangyayari sa lipunan. Dapat ay may kabuluhan ito sa panahon kung kailan ito isinulat upang maging interesante at makabuluhan sa mambabasa. Halimbawa ay ang pagsulat tungkol sa epekto ng social media sa kabataan ngayong panahon. Pangalawa ay ang tulad ng Pangulong Tudling. Ito ay may ibalitang batayan o newspeg. Katulad ng editorial o Pangulong Tudling, ang kuro-kurong tudling ay nakabatay sa isang balita o aktwal na pangyayari. Ang layunin nito ay ang magbigay ng sariling opinyon o kuro-kuro tungkol sa balitang iyon. Halimbawa ay kung may balita tungkol sa baha, maaaring gumawa ng kuro-kurong tudling tungkol sa kapabayaan ng pamahalaan sa kalinisan ng estero. Pangatlo ay ang nasusulat ayon sa estilo ng manunulat ng manunudling. Ang pagsulat ng kuro-kurong tudling ay nakadepende sa estilo ng manunulat. Maaaring ito ay seryoso, nakakatawa, mapanuri o malalim, basta malinaw ang punto at opinyon. Halimbawa ay ang maaaring gumamit ng pabirong estilo ng patalinghagang pananalita upang mas maengganyo ang mambabasa. Pang-apat ay ang karaniwang nanunulig sa paminsan-minsan nagpapatawa, nagpapabatid, nagtuturo, nagpapaalala at nanlilibang. Ang pangunahing layunin ng kuro-kurong tudling ay magbigay ng puna o kritisismo sa isang isyu. Ngunit maaari rin itong magturo ng aral, magbigay kaalaman, magpatawa o maglibang. Halimbawa dito is ang isang artikulo tungkol sa trapiko ng parehong nakakatawa at nakapagtuturo kung paano maging disiplinado sa kalsada. Panglima ay ang maaaring ito'y isang buong masalaysay na may isang paksa lamang o binubuo ng iba't ibang paksa na walang kaugnayan sa isa't isa. Ang kuro-kurong tudling ay maaaring nakasentro sa isang paksa, halimbawa sa edukasyon o binubuo ng magkabilang isyong pinag-uusapan, halimbawa sa maikling komento sa politika, kalikasan at iba pa. Halimbawa is isang sanaysay na tanging tungkol sa polusyon lamang o isang artikulo na binubuo ng magkakaibang kuro-kuro sa iba't ibang balita. Pang-anim, maaaring patula o pasalaysay. Ang kuro-kurong tudling ay pwedeng isulat sa anyong tula o sanaysay. Depende ito sa nais ng manunulat at sa damdamin o estilo ng gusto niyang iparating. Halimbawa sa patula is gumamit ng tula upang magpahayag ng opinyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At sa pasalaysay naman is isang maikling sanaysay tungkol sa karanasan. Ngayon ay dumako naman tayo sa katangian ng isang manunudling. Masasabi natin tayo ay mahusay na manunudling kapag meron tayo sa mga 7 babanggitin ko mamaya. Sabi ang isang mahusay na manunudling o columnist sa Ingles ay isang manunulat na regular na nag-aambag ng kanyang mga opinyon
nagbibigay sa kanya ng kakayahang magsulat tungkol sa iba't ibang issue at magbigay ng isang makabuluhang pananaw. So unang katangian ay dapat ang isang manunudling ay merong malawak na kaalaman. Pangalawa ay may sariling estilo at pagkamalikhain. Ang isang mahusay na manunudling ay may sariling paraan kung paano siya magsulat at magpakita ng kanyang personalidad at pagiging malikhain. So, ang isang manunudling ay dapat ay meron siyang pagkamalikhain, or sa Ingles ay creativity. Kasi ang isang manunudling, ito yung nagiging dahilan upang ang kanyang mga tudling ay maging kakaiba at nakakaakit sa mga mambabasa. Kasi sa ating pagiging manunudling, kapag meron tayong creativity, dito tayo mas nakikilala bilang isang manunudling. Pangatlo ay mahusay sa diploma siya. Dahil ang isang manunudling ay marunong makitungo sa iba't ibang tao at magpahayag ng kanyang mga opinyon sa isang sensitibo at hindi nakakasakit na paraan. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang respeto ng mga mambabasa at maiwasan ang mga kontrobersiya. So, ang pangatlo, ang isang manunudling ay dapat meron siyang diploma siya. Pang-apat na katangian ay dapat ang isang manunudling ay may kakayahang sumulat sa pamaraang lathalain, o sa Ingles ay feature. Dahil ang isang mahusay na manunudling ay dapat may kakayahang magsulat sa isang paraan na nakakaaliw, nakakapukaw ng interes, at nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa isang paksa. Dahil dito ay nagiging dahilan upang ang kanyang mga tudling ay maging hindi lamang informatibo, kundi pati na rin ay nakakaaliw na basahin. At panglimang katangian, dapat ang isang manunudling ay may malakas na pangunawa sa kahalagahan ng balita. So, kapag ang isang manunudling ay merong malakas na pangunawa o malawak na pangunawa, ay naunawaan ang kahalagahan ng napapanahong balita at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Ito rin ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magsulat tungkol sa mga issue na may kaugnayan sa kasalukuyang mga kaganapan o mga pangyayari na magbibigay ng makabuluhang komentaryo. At ang pang-anim na katangian ng manunudling ay dapat ay may dalubhasang kaalaman sa pinapaksa ng mga tudling. So sa pang-anim ay dapat ay dalubhasa tayo kung ano yung dalubhasa tayo at may kaalaman dapat tayo sa ating mga pinapaksa. Ang isang mahusay na manunudling ay may malalim na kaalaman sa paksang kanyang sinusulat. So dapat alam natin kung ano yung ating mga sinusulat, dahil ito yung nagbibigay sa kanya ng kredibilidad at nagiging dahilan upang ang kanyang mga opinyon ay maging makabuluhan at kapani-paniwala. At ang panghuli, ang pangpito, makatarungang pagpapasya o paghahatol. So dito sa makatarungang pagpapasya at paghahatol, ito yung isang mahusay na masasabi natin na siya ay mahusay na manunudling kapag may kakayahang siyang gumawa ng makatarungang pagpapasya o paghahatol batay sa mga katotohanan at ebidensya. Dahil dito ay nagiging dahilan upang ang kanyang mga opinyon ay maging balanse at hindi bias. So sa pangpito, kapag nagbigay tayo ng opinyon o kapag naging manunudling tayo, ay dapat ay maging bias tayo upang balanse lang kung ano yung ating magiging opinyon. At yun lamang ang mga katangian ng isang manunudling.